bagay. Lahat ng mga complicated na bagay ay malalagay din sa ayos. So balikan natin ang mga basics ng isang masayang pamilya. Man, husband, father, sa mga kalalakihan, at kasama ng buong parents. Be godly. Yan ang number one duty ng tatay, ng padre de pamilya, maging makadiyos. Hindi lang maghanap buhay, kundi maghanap biyaya. Pagka ang magulang, lalo yung head of the family ay makadiyos, dumadali ang pagdaloy ng pagpapala sa buong pamilya. At pagka yung magulang o yung head of the family ang hindi makadiyos, magulo, napakadali rin pasukin ng kadiliman ang isang mag-anak. Halimbawa si Cornelius, isang Roman official, pero God-fearing, bagamat hindi siya Jew, Acts 10:2. Cornelius was a very religious man. He worshiped God, and so did everyone else who lived in his house. He had given a lot of money to the poor and was always praying to God. Ito ang description kay Cornelius bilang isang head, not only of his family, but also of his household. And the whole house was blessed. Si Pedro, binigyan ng Diyos ng pangitain na magpunta sa bahay ni Cornelius para dala ng pagpapala ang kanyang sambahayan dahil doon sa head of the family. Mga heads of the family, kayo man ay tatay o nanay o kuya o ate, kung ano man ang nalalabi na leadership sa inyong pamilya, ang number one na tungkulin, duty and privilege, is to be godly. Pag makadiyos ka, kasunod na ang lahat. Be gentle. Ito ang isang balancing act ng isang leader. Dapat siya ay firm, dapat siya ay matibay, matapang, pero maamo, banayad sa lahat ng ibang bagay. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. So ang tatay, ang nanay, ang head of the family, sila dapat ang spiritual leader. At lalo kung nandun ang tatay at nanay pareho, yung tatay pa dapat ang spiritual leader. Hindi pang babae lang ang relihiyon. Hindi pang babae at pang bata ang Diyos. Dapat yung mga nangungunang kalalakihan sa pamilya, o kung babae ang nangunguna, saka wala ng kalalakihan nangunguna, unahin ang pagiging banaya ng ugali, mapagmahal. Kasi kung tayo ay mapagmahal sa ating mga anak, we produce happy children, and happy children make a happy home, and a happy home creates a happy adulthood for everybody. Marami mga pag-aaral sa psychology, psychiatry, and even sa sociology na nagpapatunay na pagka pangit, masaklap, masakit, mapait, malungkot ang pagkabata ng isang tao, madalas nakakaroon siya ng mga sakit na pangdamdamin na nagiging mahirap siyang makasundo, makasama pagtanda niya, o kaya nahihirapan siyang makipagkapwa-tao. Nahihirapan siyang magtiwala, nahihirapan siyang umibig, kasi pinalaki siya na salat sa pagmamahal. Ang laki ng pananagutan ng mga tatay at ng mga nanay sa social problems ng isang bansa. Kasi ang social problems are created by people. And usually people who create social problems are people who came from broken, sad, bitter homes. Kaya para gumawa ng isang matibay na republika, dapat ang bahay, ang tahanan, matibay, masaya. Kasi doon pinalalaki, hinuhubog ang utak ng bawat miyembro. Sa mga kababaihan naman, woman, wife, mother, at isama na rin natin ang mga father. A good father is also a good mother and partly a mother. Be efficient and fruitful. Dapat ang babae, mabunga, maraming trabaho, maabilidad, hindi lang pambahay. Kahit nung araw pa, unang panahon, maski sa Israel nung unang panahon, ang mga napakahuhusay na babae ay hindi lang pambahay. Kaya i-describe yung napaka-ideal woman sa Proverbs 31, a truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her, and she never lets him down. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard.
She makes clothes to sell. She takes good care of her family and is never lazy. Yun daw ang mahusay na babae. Magaling sa bahay, magaling din sa paghahanap buhay, magaling mag-sideline, kumikita, hindi lang nakaasa sa husband. Meron sariling kita, meron sariling abilidad. At pagka ganon, mas magandang diskarte sa pagiging ina, sa pagiging asawa, dahil productive at dahil magandang halimbawa sa kanyang mga anak. At hindi lang yon, siya ay nakadadagdag sa kariwasaan ng tahanan. An abundant home is easier to become a happy home. Mahirap namang sumaya kung gutom. Mahirap sumaya kung laging kulang. Kaya napaka-ideal na ang babae ay magaling din maghanap buhay. In fact, mas nagkakaroon siya ng magandang pakikitungo sa kanyang asawang lalaki kung siya may sariling income, kasi yung kabaitan niya, kabutihan niya, likas, hindi lang dahil umaasa kasi siya. At pagka hindi siya binigyan, ay mawawalan siya ng support. It creates a better person if you are not dependent on others. Your kindness becomes natural and you are not kind out of necessity. So sa husband and wife, sa couple, ano ang old-fashioned but very important and always true na payo? Be faithful. Kailangan pa bang i-memorize yan? Couples should go back to old-fashioned faithfulness to each other. Sa dinami-rami na eksperimento ng lipunan, maski yung sex revolutions noong 50s and 60s, and hanggang sa 70s, at yung loose morals na umuuso sa napakaraming lipunan, hindi naman nag-produce yun ng happiness eh. Hindi naman sinabi ng mga tao na because I'm unfaithful to my husband or to my wife, because I'm an adulterer, because I am playing with everybody else, I became happier. Wala namang ganon. This unfaithfulness business to the couple, of the couple, is a failure. It's a grand social failure. Not to mention that it's a grand moral failure. Ang tunay na kasiyahan, katatagan, kasiyahan pa rin ng pamilya ay yung maging matapat ang mag-asawa sa isa't isa, no matter what. Siyempre, as is where is. Na yung napangasawa mo, yun na talaga ang dibdibin mong partner sa buhay. Tanggapin mo na ang lahat ng kulang, i-enjoyin mo ang lahat ng maganda at magagaling na bahagi nun, at tanggapin mo yung kulang. Kasi yung mga kulang sa asawa mo, pag hinanap mo sa iba, may makikita kang nasa iba yung kulang na yon. Pero yung makikita mong iba na yon, may ibang kulang na naman yon. At di ka titigil ang kakahanap, tulad ng woman at the well sa Samaria. Sabi ni Jesus, bring your husband here. Sabi niya, I have no husband. At sabi ni Jesus, tama ka. Because the man in your house right now is not your husband, and the 6 others who were before him were not your husband. So ang babae ito hindi tumigil ng kakahanap ng mapapartner sa buhay, hanggang tumanda na lang siguro siya, maghahanap siya kung hindi siya natagpuan ni Jesus at kung hindi siya nakinig kay Jesus. Yung mga experiment na yan, yung mga paghahanap ng mga iba, mga kulang din yan kahit sa ka mapunta. Kaya dapat sinupin, mahalin, patibayin ang inyong samahan ng mag-asawa. Exodus 20:14, be faithful in marriage. Kung may konti mang pleasure na napapalayong unfaithful, ang laki ng bayad. Ang laki ng social cost, moral cost, and even financial cost. Proverbs 5:18, mga lalaki ang pinapayuhan, pero siyempre, good for women din ang payo. Be happy with the wife you married when you were young. Sa ganun, maging masaya ka. Turuan mong sarili mong manatiling masaya at umimbento ka ng kasayahan kasama ang babaeng pinakasalan mo ng mga bata pa kayo. Hindi yun, nung tumanda na siya, nagkakaroon ka na ng interes sa ibang bata. It never works. It never worked, it never will. Kaya yung institution of faithfulness to marriage is an institution because it has proven to be effective. Generally, universally, yun talaga ang effective approach. At mahalaga sa happy home, husband and wife especially, be peaceful,
Be peaceable. Kailangan ang laging pinopromote peace. Dapat madali kang makasundo, madali kang makipagkasundo, madali kang makipagbabutihan sa iyong sariling asawa. Because a peaceful partnership means happy parenting and it leads to having a happy home. Mahirap sumaya ang bahay na nag-aaway ang tatay at nanay. Mas madaling pasayahin ang lahat kung gagawa sila ng paraan na magkasundo. Proverbs 15:17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Ang sinasabi lang sa atin, simplify to have more space for happiness. Kung magkakaroon ng kaligayahan, kapayapaan, katahimikan, contentment sa simpleng pamumuhay, tama na ang simple kesa maluho, magarbo, pero complicated. Kaya yung mga pamilya na binibless ng Panginoon na yumaman ng higit sa dati, o dating hindi nga mayaman, tapos yumaman, dapat huwag niyong payagan na ang inyong pag-asenso, pagyaman, pagkakaroon ng mas maraming pera o mga kabuhayan, ay maging hadlang para kayo maging masaya. Huwag payagan na kung nagkapera ka ngayon, ibinabahay mo na tuloy si Kulasisi. Mabuti pa wala ka nalang pera para wala kang pambahay sa kanya kaysa merong ganon. Yung nagkaroon ng pera yung mga anak, nagka-bisyo-bisyo, nagka-windang-windang ang buhay dahil yumabang. Dapat walang ganon. Pag pinagpapala ka ng Panginoon, binigyan ka ng mas marami ngayong pera kaysa dati, mas dapat kang matapat sa Panginoon at sa isa't isa. Hindi yung gagamitin mo yung blessing as a tool para ka maloko ng demonyo. Gagamitin mo yung tool na blessing para mapariwara, mapasama, para gumawa ng hindi tama. Mababawi ang ganong blessing. At kung hindi man yun mabawi, mawawalan niya ng visa. Hindi magiging blessing ang visa nun, magiging curse. Don't allow God's blessing to become curses in your life. What you do with the blessing will keep it as a blessing or will turn it into a curse. Proverbs 25:24, it is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife or husband. Yung mga bahay noon sa Israel, ang bubong nila, pwede ka dong matulog. Yun nga, yung mga upper room Flat kasi. Pero, maginaw kung maginaw, mainit kung mainit. Maulan, mahangin. Pero ang sabi ng Proverbs, mabuti pa, tumira ka na lang sa sulok ng bubong ng bahay nyo kaysa sa loob nga ng bahay na maginawa. Tapos yung asawa mo naman, walang tigil ng yakiti, yakitak. Kaya iwasan na yung naging-naging. Wala namang nagbabago, kalanag mo Meron ba? Yun namang ninanag, kaya hindi tumitigil yung nagger, kasi hindi ka nakikinig. Kung nakinig ka pa naman, di titigil na yung magnag. Pero dahil ayaw mong makinig, yun namang nagger, ayaw tumigil, pareho nila kayo mag-ceasefire para tumahimik ang buhay. Kung dakdak ka ng dakdak, wala naman nakikinig, sayang ang pagod, nagkakalayo-layo lang ang mga loob nyo, manahimik na lang, lunukin ang laway, magtiyaga, magtiis. Yun ang sikreto ng masasayang pamilya, hindi yung nasisiyahan ka lagi sa mga kasama mo sa buhay, kundi tinuturuan mo ang sarili mong tanggapin sila, enjoyin ang kanilang mga katangian, at patawarin, takpan ng pag-ibig ang kanilang mga kakulangan. Do not unnerve one another. Do not get into each other's nerves. Huwag niyong laging inisin ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong magulang, kasi yung bahay para yung swimming pool. Bawat pangiinis mo, pagtalikod mo sa tungkulin, pagtataksil mo, nagbubuhos ka ng lason doon sa pool, na kayo-kayo naman ang lumalangoy-langoy din doon, kayo din ang malalason. Bakit lalasunin ang sariling tahanan? Kung yung asawa mo, lagi mong kailangang inag, hindi rin naman nagbabago, ikaw na lang magbago, stop nagging. Pero tandaan nyo, pag may nagger, pakinggan nyo yung point. Baka may point siya Bakit pa siya nag-nag? At pakinggan. At kung tama ang kanyang point, ibigay para matahimik kayo. Pero dahil nga hindi naman lahat ng tao nagkakasundo kung ano ang tama, kung ano ang pinakamabuti,
magpatawaran na lang, magpasensyahan at tigilin ang mga ugali at asal na nakakapagpagalit sa kapwa. Kahit ka pa tama, pag nagalit mo siya, mali na ang bunga para sa lahat. Ngayon, mga tatay at mga nanay na mga biyanan, be loving. Especially kung magkakasama kayo sa bahay o magkakalapit. Tulad sa Ruth 3:1, nung namatay ang anak ni Naomi, sabi niya sa kanyang manugang na si Ruth, "It's time I found you a husband who will give you a home and take care of you." Napaka-thoughtful na biyanan. Sabi niya, namatay na ang anak ko, biyuda ka na, panahon na para ihanap kita ng mapapangasawa mo para magkaroon ka ng sarili mong tahanan at may mag-alaga sa iyo. Ang sarap na biyanan. Iniisip ang kapakanan ng kanyang manugang. Mga biyanan, kung kayo may mga manugang na, one great way to love your son or daughter is to love his or her partner. Yun ang pag-aralan. Titigil ang gulo ng planeta kung pag-aaralan ng biyanan na mahalin yung manugang. Mahal kasi ng anak mo yan. Mahal ka rin. Pag lagi mong hinati ang puso ng iyong anak, lagi mong sisirain ang iyong manugang, lagi kang magdadrama, magpapaawa, aawayin mo ang iyong manugang, yung anak mo nagdurusa. Gusto mong bang gawin sa anak mo yun na nagdurusa siya? Mahalin ang mahal ng inyong anak para tahimik ang planeta. May kilala nga ako isang lalaking lagi nag-aaway ang kanyang nanay at ang kanyang asawang babae. Gusto na niya magbaril sa sarili. Sabi niya, alam mo, gusto ko na magbaril sa ulo ko kasi ang gulo-gulo ng nanay ko at asawa ko. Sabi ko, bakit hindi yung asawa mo at nanay mo ang barilin mo? Ayaw naman niya. Siyempre, joke. Pero ang point, ginugulo niyo ang inyong anak pagka hindi niyo patatanggapin yung napangasawa. Kahit pa babaeng tamad, babaeng magastos, ang kapal-kapal mag-makeup, yun na yung napangasawa ng anak niyo Kahit pa yung mga kamag-anak niya, laging nandun sa bahay ng anak niyo, yung nanay niya, laging nandun. Tapos pagka uuwi nanay niya, daming bit-bit. Hayaan niyo na. Hindi niyo rin naman mapipigil. Be wise. Mas mabuting minamahal niyo kaysa tinatanggihan ang inyong manugang. May mga manugang talagang mahirap mahalin. Totoo yun. Pero mas mahirap makipagyara sa kanila. Kasi mahal din yun ang inyong anak. Hirap din lang at hirap. Doon na kayo sa mas maganda ang bunga. Yung kayo na ang maging mapagbigay, kayo na yung maging mabait, para tahimik. Exodus 18:24, Moses followed Jethro's advice. So yung biyanan ni Moses, nagbigay sa kanya ng magandang payo at sinunod naman niya. So mga biyanan, be wise. Para nakakapagbigay ng magandang payo, hahangaan kayo na inyong manugang at pag nagsalita kayo, kayo susundin. Kasi nakikita nilang hindi kayo biased, mahal nyo rin sila, kapakanan nila ang inyong hinahanap, magpayo man kayo, mas papakinggan kayo. Earn your right to be heard. You don't get to be heard only because you are older or because you are the in-law, but because you have proven yourself to be wise. O mga anak namang lalaki at babae, sons and daughters, listen to your parents. Siguro less than 1 to 2% ng magulang ang magtuturo ng mali na alam nilang mali yun. Mali man ang maipayo ng magulang, baka nagkamali lang dahil tao lang, pero hindi sasadyaing ipahamak ang anak. So, general rule, makinig kayo sa inyong mga magulang. At kung sakali ang sinasabi ninyo ay talagang labag sa karunungan, katalinuhan, sa common sense, ipaliwanag nyo ang inyong pagtanggi sa isang galang na paraan. Pero, kung pipili lang kayo ng susundin, kalooban nyo o kalooban nila, lalo kayo mga menor de edad, makinig kayo sa magulang nyo. Kasi hindi kayo ipapahamak na magulang. Kabutihan nyo ang laging iisipin nila. Proverbs 6:20, obey the teaching of your parents. Akala nyo ba kung may internet,
Como may mga school, mas marurunong ang mga kabataan kaysa matatanda. No. Those who are in the information age, in the information technology, are only better informed. It doesn't mean that they are wiser. It takes time to be wise. It takes living a life, a long life, to be wise. You could be better informed, but what you do with that information has no guarantee that it would be a wise interpretation of the information that you know. Hindi ko mas maraming facts sa alam ang bata, mas mahusay na ang kanyang utak. Kaya kailangan laging nagde-defer, nakikinig sa elders. Ephesians 6:1-2, children, you belong to the Lord, and you do the right thing when you obey your parents. The first commandment with the promise says, obey your father and your mother. Go back to that old-fashioned template na sumunod. Mga bata kasi akala nila, alam na nila. Lalo ang mga bata ngayon, mas maagang kumikita ng pera, mas maraming pera ang kabataan ngayon kaysa nung araw. And sometimes they interpret their financial independence as really independence from the spiritual guidance of their parents. Yun yung blessing na nagiging curse. Dapat kahit may kotse ka, kaya mong lumayas ng lumayas, umandar ng umandar, makikinig ka pa rin sa magulang mo, pagka pinipigil ka. Marami kang pera, pero pinipigil ka rin ng magulang mo sa ganung mga uri ng puntahan at gagastusin, makinig ka pa rin. Don't let that blessing, material blessing, the freedom the society gives you now, don't turn it into a curse. Listen to the wisdom of those who have lived a life longer than yours. And children, bring joy to your home. Not problems, not troubles. Ang iuuwi niyo sa bahay, kasiyahan. Magbabalita kayo sa magulang niyo yung maganda, yung masaya. At kung meron mang hindi maganda, hindi masaya, dahil lang beyond your control. Bawat isa may pananagutan na mag-ambag sa ikabubuti ng pamilya. Alam namang tatay mo lang yung nagpapabuti ng pamilya nyo, tapos lahat kayo, widawaldas nyo yung pamilya nyo. O nanay lang yung gumagawa ng mabuti, tapos yung tatay hindi, mga anak hindi. O anak lang ang gumagawa ng mabuti, yung mga magulang hindi. It will never work. It will have to be everyone's effort. Home nyo yan eh. Dapat lahat may contribution. Proverbs 15:20, children with good sense make their parents happy, but foolish children are hateful to them. Mga anak, mga kabataan, sa ginagawa nyo, huwag nyo lang isipin ang inyong kasiyahan. Isipin nyo rin mabigyang kasiyahan ng inyong mga magulang sa inyong mga pinagagagawa. Pag ginagawa nyo maganda, mabuti, nag-e-enjoy kayo, mag-e-enjoy din ng mga magulang nyo. Kahit kayo yung primary beneficiary ng ginagawa ninyo. Basta't mabuti at tama, mag-e-enjoy din sila. Pero hindi yung pleasure ngayon, bukas, sorrow and pain and bitterness, makinig kayo sa inyong mga magulang. Mas maraming napapahamak sa hindi pakikinig sa magulang kesa sa pakikinig. Ngayon, mga manugang, son and daughter-in-law, like the parents-in-law, be loving. Gaano karami sa inyo dito ang may biyanan? Bihira naman ang katulad ni Eva at Adan, napakapalad, walang biyanan. Pero after them, everybody else had. And now everybody else has. Be loving. Si Naomi, napakabuti kay Ruth. Ang manugang niyang si Ruth, lalo namang mabuti kay Naomi. Ruth 1:16, sabi kasi ni Naomi, umuwi ka na sa sarili mong bayan, patay na ang anak ko na asawa mo, mag-asawa ka, have your own life. Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. Biruin yung manugang to. At ako, may mga kilalang magbiyanan talaga. Ganyan ka-sweet. Makita mo lang sila, sumasaya ka na. Magbiyanan na talagang daig pa ang tunay na mag-ina. Nagmamahalan sila. One great way to love your partner is to love his or her parents. Mahal nyo ang asawa nyo? Mahalin nyo ang magulang niya.
Huwag niyong turuan yung asawa niyo na maging suwail. Huwag niyong tuturuan ang asawa niyong lumayo sa sarili niyang magulang. At huwag niyo siyang ilalayo sa kanyang magulang. Hindi yung, pag may mga okasyon yung pamilya niyo, lagi na lang daladala mo yung asawa mo doon, pero sa okasyon ng pamilya ng asawa mo, absent kayo lahat. Hindi yun mabuti. Dapat nga, ito pang anak ka nagtutulak sa kanyang asawa na, o punta ka sa nanay, kung hindi ka makasama, papuntahin mo, ito, dalhin mo sa kanya, regaluhan mo. Ganun ang mabuti at makadiyos sa manugang. Mahalin mo ang magulang ng iyong asawa. And listen to your parents-in-law. Makinig. Huwag magdunong-dunungan. At kahit mas marunong ka pa, give them the honor na magsalita, makinig. At kung hindi naman masama ang pinapayo, sundin. Exodus 18:24, Moses followed Jethro's advice. Si Moses na yun, nakinig pa sa biyanan. Sino ka para hindi makinig? Yan ay kakatahimik ng mundo, hindi yung mga kabaligtaran. Mga biyanan na nakipag-away sa manugang, manugang nakipag-away sa biyanan, walang katapusang gulo yan. At dapat natutunan natin that it never works. And if it doesn't work, change it. If the shoe does not fit, don't wear it. At sa lahat naman ng miyembro ng pamilya, everyone provide for the family. Mag-contribute. Kung pwede ka nang maghanap buhay, kumita, maghanap buhay ka, kumita ka, mag-contribute ka sa gasto sa bahay. At kung hindi ka pa pwede maghanap buhay, dahil sobrang bata pa, o sobrang matanda nang hindi na pwedeng maghanap buhay, tumulong naman kayo sa pagtitipid, sa pagko-conserve, sa pag-aalaga ng resources ng pamilya. 1 Timothy 5:8, people who don't take care of their relatives, and especially their own families, have given up their faith. They are worse than someone who doesn't have faith in the Lord. Ang sino man daw na hindi kumukupkop, tumatangkilik, tumutulong sa kanyang sariling pamilya, ay tumalikod sa Diyos. Mas masahol sa mga taong walang pananampalataya sa Diyos. So, being good to your family is high religion. Pero tatandaan nyo ito hindi lang one yung good, tapos lahat ng iba bad. Dapat hindi ganun. Hindi lang isa yung naghahanap buhay, tapos yung lahat yun ng iba, nagwawaldas. Hindi lang isa yung nagdadala ng makakain, tapos yung iba kain lang ng kain, dapat lahat nagdadala. O tumutulong man lang ng conservation, ng pagtitipid. Everybody in the family should give and contribute to family finances. Do not just take. Pagka ang isang tahanan ay one-income family, usually, lagi na lang kulang ng pera. O lagi na lang na may nangaabuso. Dapat lahat mag-contribute. Kasi lahat nagko-consume. And very importantly, everybody in the family, learn to forgive. Colossians 3:13, put up with each other and forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Itong verse na ito, alam natin, paulit-ulit, forgive, forgive, forgive. Ito na lang ang tanong, sinunod nyo na ba? Okay, may atraso sa iyong biyanan mo, ang manugang mo, ang kapatid mo, ang nanay mo, tatay mo, anak mo. Sinunod nyo na ba itong forgive, forgive na to? O parang dekorasyon lang sa tenga? Kasi para talaga tumalab, dapat sundin. Mahirap po magpatawad. Tama. Pero mas mahirap hindi magpatawad. Mahal ang bayad pag nagpapatawad ka. Pero mas mahal ang singil sa hindi nagpapatawad. Mahal din lang at mahal, doon ka na sa mabuti, sa itinuturo at inuutos ng Diyos. Ito, magsisimula na naman isang bagong taon. Huwag nyo lang i-carry over to this new year, yung mga dati nyong galit, inis, nanakit, tampo. Dapat wala na yun. Kasi isang malaking kasinungalingan at kabalbalan na magsabi ng Happy New Year, tapos hindi ka nagpapatawad. How can you be happy na hindi ka nagpapatawad? How can you make other people happy na hindi ka nagpapatawad? And very importantly, how can you make God happy na hindi mo sinusunod ang kanyang utos? Marami, church ng church, amen ng amen, hallelujah ng hallelujah. Pero hindi nagpapatawad.
don't expect to be happy. Lalayuan kayo, magiging mailap ang kaligayahan pag hindi kayo marunong magpatawad. Lalo na yung mag-asawa, nagkamali yung asawa mo, talagang napakalaking kasalanan. O sige, makipaghiwalay ka na forever. Hindi naman kayo naghihiwalay. Pero hindi kayo nagpapatawad. Eh di kalahating impacto, kalahating santo, kalahating demonyo, kalahating masama, kalahating mabuti, kalahating hindi mabuti, kalahating langit, kalahating impyerno ang buhay mo. So lalangitin mo na lang, buuin na. Limutin na, magpatawad na. Hindi ko po magawa, magtiyaga ka. Buntot mo, hilahin mo. Kasi ang hindi pagpapatawad, may kasamang sumpa. Bitterness, anger, and you cannot be happy. So magpatawad dahil banal ka. Pastor, hindi po ako banal. Pues magpatawad ka dahil matalino ka. Dahil man lang sa katalinuhan, magpatawad ka. Kasi yun ang itinuturo ng Diyos. At yun ang path to happiness. At lahat sa pamilya, you really want a happy home, serve God. Siyempre naman, God is all-sufficient, self-sufficient. God cannot really be actually served. Because God does not need human service. But sabi niya, whatever you do to the least of these people, you do to me. So by serving the weak, the needy, you serve God. By serving people in the church, attending to their spiritual, emotional needs, and even up to a point, their practical needs, their hunger, their poverty, their sicknesses, by serving people, you serve God. And happiness resides in serving. Yan ang isang sikreto na hindi nadidiscover ng iba na hindi naglilingkod. May ligaya na para lang sa naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Joshua sa Joshua 24:15, my family and I are going to worship and obey the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Because godly service leads to a very godly life, which brings about happiness. May chain reaction. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ang nagiging ending, kaligayahan. Kung tama ang paraan ng paglilingkod. Hindi naman kung nagsasakripisyo kayo, sumasaya ka na. Dapat galing sa tamang attitude at tama ang method. And everybody in the family, total, ang pinag-uusapan natin ngayon ay puro mga old-fashioned templates. Love more. Mag-effort, magmahal. Sa una, effort yan, pero mamaya habit na. Likas na. 1 Corinthians 13:4-5. Love is kind and patient, never jealous, boastful, proud, or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Apply this in your family life. Paging mabait, pasensyoso, huwag managhili, mainggit, magselos, huwag mayabang, huwag magaspang, huwag madaling magalit, huwag maging makasarili, at huwag maglista ng lahat ng mga kamalian ng kapwa. Limutin, ilista sa tubig ang mga pagkakamali ng family members. And very importantly, parents or elders in the family, train children in love. May mga pamilya na hindi maibigin ng mga miyembro sa isa't isa kasi hindi sila pinalaki na nagmamahalan, hindi sila tinuruan. Itinuturo rin yan eh. Merong mga magkakapatid, sobrang magmahalan. May lagnat lang o may bulutong lang yung kapatid eh. Nakaluksa na tong isang kapatid. Meron naman talagang nagkanda, windang-windang na yung kapatid niya, okay lang. Paano sila pinalaki? Turuan ng mga magkakapatid na magmahalan, magbigayan. By example. At paano itinuturo ng mga magulang yan? Kung paano minamahal ang mga kapatid mo, doon mo itinuturo sa mga anak mo kung paano sila magmamahal ang magkakapatid. Yung mga ate at kuya, paano kayo nagmamahalan, paano nyo minamahal ang mga kapatid nyo na kababata, yun ay malaking impluensya sa kanila. Dapat ang pinapauso ng matatanda, love, not selfishness. Kaya kadalasan, pag yung ate at kuya, selfish, hawa-hawa na hanggang lahat ng mga kapatid na mas bata. Pag selfish yung mga magulang, nagiging selfish din ang anak. Kasi we teach by example.
Ang laki-laki ng pananagutan natin pag may bata sa bahay. Kasi lahat ng sinasabi, hindi sinasabi natin, ginagawa at hindi ginagawa, nakatatak sa isip nila. At nahuhubog natin ang pagkatao nila, alaman natin o hindi, sinasadya man natin o hindi, sa pamamagitan ng pagtrato natin sa kanila sa bahay. So in the home, lift each other up. Magpurihan. Magpasaya ng kalooban. Proverbs 31, 28 to 29, yung daw babaeng uliran, her children praise her, and with great pride, her husband says, there are many good women, but you are the best. Pinupuri dapat ng asawang lalaki yung babae, pinupuri ng babae yung lalaki, pinupuri ng mga anak nila, pinupuri ng anak ng mga magulang. Eh maraming bahay, kabaligtaran. Pintasan ng pintasan, siraan ng siraan, nag-iinsultuhan, nang lalait ng isa't isa. Anong natatanim sa puso? Galit, inis, hindi pag-ibig. So magpurihan, imbes magsiraan. Siyempre yung puri naman na nakabase sa katotohanan, hindi naman yung guni-guni at pantasya. Na alam mo naman talagang hindi kagandahan ito. Isa sabi, ikaw ang pinakamaganda dito sa barangay natin. Yung dapat realistic. May mahahanap ka at mahahanap na laging mapupuri. Kailangan laging pinupuri. Bata, hindi lang pinupuri, dapat balance, ay tinutuwid din na mali. Pero pinupuri. Pag marunong kang pumuri, pag sinasabi mo na yung mga mali, hindi magagalit sa'yo. Kasi alam niya, hindi ka biased. Pinupuri mo ang dapat purihin, at tinutuwid mo ang dapat ituwid. So elders and seniors, be wise. Mga matatanda na, akala no iba, pag matanda na, wala na silang papel sa buhay. No. Ang laki na impluwensya nyo sa pamilya nyo kung sila'y mag-aaway o magkakasundo, kung tatahimik o hindi. Huwag tumanda lang, dapat may pagkatandaan. Mga matatanda sa pamilya, huwag kayong kakampi pag may nag-aaway-aaway. Dapat neutral kayo. Bakit? Para pag pumunta sa inyo tumingi ng payo, makikinig kasi alam nila, neutral kayo eh. Hindi yung lola ka, meron kang paboritong apo, kinakampihan mo kahit na anong gawin. Hindi yung may pamangkin ka, yun lang ang paborito mo, yung iba hindi. Proverbs 16:31, gray hair is a glorious crown worn by those who have lived right. Yan daw pumuputing buhok, o yung equivalent niyan, ay parang korona, maluwalhati na korona, na mga taong namuhay ng tama at tumanda ng may pinagkatandaan. Kaya may mga pamilyang hati-hati, kadalasan yung mga matatanda, may kinakampihan. Pag ikaw ang pinakamatanda, wala ka dapat kakampihan para ikaw ang Supreme Court. Lahat ng mga sumbong, pag dinala sa'yo, nagbigay ka ng payo, makikinig sila. Pag sinabi mo, o ikaw, ibigay mo na sa kapatid mo yung piano, o ikaw, huwag mo nang agawin yung kaprasong bukid. Pag nakinig sa'yo, nakahil, alam nila, wala kang kinakampihan. Pag yung pinakamatanda sa pamilya ay hindi pinapakinggan dahil kakampi niya yung group 1, pero yung group 2 galit din sa kanya, nawalan ka na ngayon ng karapatan maging matanda ng pamilya. Dapat ikaw yung pinakamataas na hukuman na pag ikaw nagbigay ng pasya, makikinig ang lahat dahil alam nila kang iniisip mo lang ay para sa kabutihan ng lahat. So ulitin ko yan mga matatanda kasi maraming matanda mahilig dito. Huwag kayong kakampi-kampi. Dapat neutral. Kahit sa loob ng puso nyo may kinakampihan kayo. Pag ipinakita nyo yon, mawawala na kayo ng kapangyarihan na maging hukom pag kami nagsasabi sa inyo mga members ng family. Because you will no longer be credible. Kailangan sikilin yung damdamin na may pinapaboran. Maging neutral para may saysay ang inyong old age at may makinig pag nagsasalita kayo. Hindi kayo sinusuway kasi alam nilang kabutihan ng lahat ang mahalaga sa inyo. Mga matatanda, unite, do not divide the family. Sad to say, may mga magulang, sila pa yung dahilan kaya yung mga anak at manugang nila nag-iwalay. Imbes, pauwiin yung anak na nagtatampo doon sa asawa, dito ka na lang, huwag ka na bumalik sa kanila. Dapat anak, may asawa ka na, bumalik ka dun.
Itama mo ang mga mali mo at yung mga mali ng asawa mo, dalhin mo siya dito, kakausapin ko siya. Makikinig ang manugang sa inyo pag alam nilang hindi kayo kamping-kampi sa anak nyo. Kundi ang kinakampihan nyo, yung totoo, yung makatwiran, yung maganda. Huwag lang yung konsintihin ng anak. Dapat kita din ng manugang nyo na kinakampihan nyo rin siya pag siya ang tama. Para hindi kayo mawala ng persuasive power. Hindi kayo mawala ng saysay. Dahil pag bumuhangin yung bibig, kayo ipapakinggan. Huwag hatiin ang pamilya. Kung kayo may mga anak, magpapamana kayo, be fair. Huwag lang yung paborito nyo ang maraming-marami kasi anak nyo lahat yan. Pagka ang matanda kasi ang may paborito, nagkakanda, windang-windang ang buong mag-anak. Dapat neutral. Dispense wise and godly counsel when asked and when needed. Hindi ko mamatanda, bigay kayo ng payo, hindi naman kayo tinatanong. Dapat antayin nyo rin hanggang kayo ng payo. Earn your right to be heard. So, ito ang isang pinakamalaking tukso sa matanda na bigyan ng hatol ang lahat ng kaso. Dapat hayaan nyo rin yung mga bata mag-isip kung ano gusto nilang gawin sa buhay nila. Iba na ang panahon, may mga iba ng method, ibang pamamaraan, ibang mga pagpapahalaga. Hindi natin kailangang isiksik ngayon kung ano ang pamamaraan natin nung unang panahon. Pero kung tayo ay nakikita nila niya neutral, matalino, tatanungin at tatanungin nila tayo. So mas mainam, antayin natin tayo'y tanungin kesa kada liko ng mukha natin, lahat ng titingnan natin tayo'y nakikialam, nangihimasok, nagpapayo. Makakainisan tayo nun. So pati mga matatanda, dapat ding lumagay sa lugar na inaantay nyo matanong kayo. Hindi kayo laging nagdidikta sa mga tao kung anong gagawin. Kasi yung panahon ninyo ay noon yun. Live in the present. Makibagay sa panahon. Huwag ibalik ang ngayon sa kahapon. Hindi yun mangyayari. Dapat pag-isipang mabuti kung ano ang mga karunungan ng kahapon na maaaring magamit hanggang ngayon. At ilagay ang sarili sa tama para hindi tayo nalalapastangan. Be as independent as possible. Mas maganda yung kung kaya ng katawan, mas independent ka, hindi lagi kang merong demands. Mas magiging kaibig-ibig ang takbo ng buhay kung kahit ikaw, kung kaya ninyo, kaya natin, mas independent tayo. So lahat naman ng mga miyembro ng pamilya, defer to, respect, and be sensitive to seniors. Mas marami silang wisdom. Kahit mas marami tayong information na nakukuha sa Google ngayon, iba ang wisdom ng may edad. At huwag na nating hintayin na sila yung magpayo without being asked. Humingi na tayo agad ng payo. Kasi it makes them feel good. Nagiging mahalaga pa sila, lalo't kung ang payo nila ay may saysay. Home life, especially childhood, very often shapes lifelong mindset, values, and psyche. Kung ano ang korte ng iyong tahanang nilakihan, kadalasan yun ang nagiging korte ng iyong utak. Liban na lang, sobra kang galing at talino na nalalampasan mo ang mga limitasyon ng iyong kabataan. At may mga ganon. Pero maraming tao, a great majority, hindi nila nalalampasan yung korte ng kanilang bahay nung araw. Nagiging ganon din sila. At nagiging ganon din ang mga tahanan na lilikain nila pag sila na ang mga magulang. Whatever you were not happy with when you were a child, at may sense naman na hindi naman talaga nakakatuwa yun, huwag nyo nang ulitin sa mga bagong tahanan na kayo na ngayon ang namumuno. Kung ano man naging kapintasan ng ating mga lola at lolo, mga magulang, huwag na natin maging kapintasan kung tayo na ang magulang. Matuto tayo sa mga leksyon ng nakaraan para lalo mapabuti ang bawat isa. Make your home as happy as possible, especially for children and for seniors. Dapat ang tahanan very child-friendly and senior-friendly. Bakit? Children and seniors are usually bound to the house. Sila ang laging nasa bahay at sila ang walang laya at walang kakayahan na laging umalis ng bahay. Yung mga middle-aged, yung mga young adults, umaalis yan, gumagawa ng sarili nilang buhay pag wala sa bahay, may sariling fun and happiness, pero yung bata at matanda lagi nasa bahay. So dapat child-friendly at senior-friendly ang bahay.
kung may matanda na nakatira sa inyong bahay, igawa nyo na siya ng kwarto sa baba. Huwag nyo nang pagapangin sa hagdan araw-gabi. At yan ang lagi ko ipinapayo sa nagpapagawa ng bahay. Uy, ang ganda ng plano, ang ganda ng bahay. Wala kayong kwarto sa baba. Tatanda kayo. Liban na lang, meron kayong elevator na 1.2 to 1.4 million. Pag nagpagawa kayo ngayon na 3 ang sakay, isang tao, isang pasyente, isang wheelchair. Liban na lang meron kayong ganon, mag-provide kayo sa baba ng kahit malaking living room na pwedeng maging kwarto ng matanda. I-design ninyo yung mga bahay na friendly sa matatanda. Gusto nyong alagaan ng nanay nyo, lola nyo sa inyong bahay, gumawa kayo ng maliit na silid, kahit maliit, doon sa baba. Importante, nakakalimutan lagi ang hagdan. And having and giving a home happy is everyone's project. It's everyone's responsibility. If a family member is irresponsible, another member has to stand in the gap. Bawat isang irresponsibleng miyembro ng pamilya, another responsible member has to take his or her place. Nadodoble ang trabaho ng isang responsable pag kailangan niyang pagtakpan ng isang irresponsable. So take your correct place and make your home a magnet for blessings. Matthew 10:13, sabi ni Jesus, if the home is deserving, let your blessing remain with them. But if the home isn't deserving, take back your blessing of peace. Nakita nyo, si Jesus mismo nagsasabi, pagkarapat-dapat ang isang tahanan, panatilihin nyo ang inyong pagpapala. Pero kung hindi, bawi